Alam mo ba, may isang kwento na parang hindi dapat malaman ng tao. Kasi, isipin mo, noong unang siglo, after death, may isang pilosopo, si Apollonius. Napadpad siya sa isang yungib. Yung tipong madilim, tahimik, na parang may tinatagong sekreto. Tapos, pagdating niya sa pinakadulo, eto na, may nakita siyang kalansay, nakaupo sa trono. Oo, trono. Hindi basta-basta. At hawak nito, isang kumikinang na berdeng tablet. Dito pa lang, mapapaisip ka na. Wait, bakit parang hindi ito normal? Kaya pala. Kasi yung nagsulat daw, hindi tao. Ang pangalan niya, Thoth. Isa siyang immortal na pari-hari na nakaligtas sa Atlantis. Alam mo, sabi ko na may something talaga sa Atlantis na hindi lang basta alamat. At hindi pa yan. Ang pinaka nakakagulat, tinawag siya ng mga Griego na Hermes Trismegistus. Parang upgraded version ng isang Diyos ng kaalaman. Ngayon, etong weird na part. Yung tablet mismo, hindi siya ordinaryong bato. Berde siya, hindi nababasag. At hanggang ngayon, walang scientist ang nakakapag-explain kung ano talaga siya. Kaya sabi ko hindi talaga to pang normal na mundo. Sa loob ng 2,000 na taon, maraming matatalinong tao ang na-obsess dito. Hindi lang basta curious obsessed. Yung tipong nasira ang buhay nila, kakaisip. Bakit? Kasi nakasulat daw dito ang recipe para maging immortal. Oo, hindi ka mamamatay. Hala ka, sandali. Tandaan mo yan Babalikan natin yan mamaya. Kasi dito nagiging kakaiba. Yung mga instructions daw. Hindi lang basta philosophy. Parang manual siya kung paano i-hack ang reality. Kaya pala yung mga alchemist noon, akala mo gusto lang maging mayaman? Hindi pala. Sa Middle Ages, buong buhay nila ginugugol nila para i-decode ito. Iniisip nila ito yung susi sa Philosopher's Stone. Pero eto ang twist. Hindi pala tungkol sa ginto. Kaya sabi ko na parang may kulang sa kwento ng alchemy. Kasi kahit si Isaac Newton, yes, yung Newton na may gravity, ginugol niya yung huling 30 taon ng buhay niya dito. Imagine mo yun, habang ginagawa niya ang physics, nag-aaral din siya ng misteryo. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi sa lahat. Ngayon, ito yung pinaka-importante. Para maintindihan mo to, kailangan mong malaman ang 3 ilusyon. Ang unang ilusyon ay ang katawan mo. Akala mo, ikaw yung katawan mo. Pero ang sabi ni Thoth, hindi. Pansamantala lang yan. At alam mo, nakakagulat. Parehas ang sinasabi ng modern physics. Oo, tinatawag nila to na observer effect. Ibig sabihin, ang isang bagay hindi nagiging totoo hanggat hindi mo siya tinitignan. So wait, ibig sabihin, hindi ang matter ang gumagawa ng consciousness, kundi ang consciousness ang gumagawa ng matter. Alam mo, kung iisipin mo, parang kaparehas yan ng pakiramdam na parang ikaw ang gumagawa ng mundo mo. Kaya pala minsan, parang nag-a-adjust ang reality sa iniisip mo. Sabi ko na Ngayon, pangalawang ilusyon, oras. Akala natin, dire-diretso lang mula birth hanggang death. Pero sabi ni Thoth, hindi. Ang oras daw ay parang spiral, paikot-ikot. Ibig sabihin, sabay-sabay umiiral ang past, present, at future. Sandali isipin mo yan. Kung totoo yan, ibig sabihin, pwede mong galawin.
kung nasaan ka sa timeline. Medyo mind-blowing, no? Pero, dito na nagsisimula ang misteryo. Balik tayo sa Philosopher's Stone. Akala natin ginto lang, pero hindi pala. Cover story lang yun. Ang totoong goal, talunin ang kamatayan. At dito papasok yung sinasabi ni Thoth na as above, so below. Ang ibig sabihin, kung ano ang nasa loob mo, yun din ang nasa labas mo. Kung kaya mong i-match ang frequency mo sa universe, makakawala ang consciousness mo sa katawan. At pag namatay ang katawan mo, hindi ka mawawala. Nandyan ka pa rin. Identity mo, memory mo, lahat. Kaya pala, hindi pala end ang death. Transition lang. Pero ito pa, sabi nila, hindi si Thoth ang gumawa ng kaalamang ito. Kinuha lang niya sa Atlantis. Isang sibilisasyon na marunong gumamit ng energy ng universe. Pero bakit nawala? Paano kasi ginamit nila sa kapangyarihan at kasakiman? Ayun, bumagsak. Alam mo, parang paulit-ulit na kwento ng tao, no? At ito yung pinaka-real talk. Ang taong takot mamatay, madaling kontrolin. Kaya kung iisipin mo, baka kaya tayo laging tinuturuan na hanggang ganito lang ang buhay. Para hindi na tayo magtanong pa. Para hindi na natin hanapin yung mas malalim. Kasi kung malalaman mo to, magbabago ka at hindi ka na madaling kontrolin. Kaya pala, ang tunay na lihim ay hindi lang immortality. Ito yun. Ang isip mo ang lumilikha ng realidad mo. So ngayon, tanong ko sa'yo, mananatili ka bang naniniwala sa nakasanayan? O ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong mundo? Kasi, tandaan mo, matagal nang nandito ang sagot. Eto ang tanong, handa ka na bang magising? Ang kwentong ito ay hango sa iba't ibang sources, paniniwala at interpretasyon ng kasaysayan. Sa bawat kwento, may katotohanang nakatago. Ikaw, naniniwala ka ba dito? I-comment mo na yan. At kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, subscribe na. Hanggang sa susunod!